Kamusta po muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong kukomentuhan ang pahayag po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga katambay. Meron na po siyang pahayag at request sa kanyang anak kung ito po ay magiging susunod na presidente ng ating bansa, mga katambay, bilang ama. Talagang gusto niya ring maging presidente ang kanyang anak, mga katambay. Ito po, bago po natin komentuhan, mga katambay, nagpapasalamat po muli si Kamanong. Thank you po sa naagusto po ng ating napakalit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Umpisahan na po natin, mga katambay. Ito na po, pakinggan po natin ang balita. Usap-usapan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang okasyon sa Davao City. Nagpaabot kasi siya ng hiling sa anak na si Vice President Sara Duterte kapag ito raw ay naging Pangulo. Magbabalita si Bril Montalvo. Malayo pa ang 2028 presidential elections, pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte may hirit na agad sa anak ni si Vice President Sara Duterte. Panahon na siguro kung si Inday ang presidente, unahan na ng reforma sa yuta, ng kagaran ko, ihatag na lang sa mga tao. Sinabi niya yan sa selebrasyon ng Araw ng Barangay Pantaitan sa Davao City nitong Miyerkules. May nilinaw din siya sa gitna ng tuloy-tuloy na patutsada kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang daw niya sinuportahan si Marcos noong eleksyon dahil ayaw niyang masaktan ang mga kandidatong kaibigan niya. Ako dili ko oposisyon, dili ko kontra ni Marcos. Matatanda ang January 28 nang banata ni Digong si PBBM sa prayer rally sa Davao City. Dinaluhan niya ng anak na si VP Sara. Si Bongbong Marcos pangak noon, ngayong presidente na pangak natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Yan po, mga katambay, ang pahayag po ng Pangulong Duterte na talagang pinagkakaguluhan po ng media ngayon, mga katambay, dahil pinagtutulungan nila di umano, di ba? Mismo sa bibig po ng isang dating senador na sinasabi nilang aso, di umano. Si Kamanong ay nagtataka, bakit aso? Asong kanin ang tawag sa dating senador na si Trillanes, na talagang pinagpaplanuhan nila at nagbibigay pa ng advice, mga tambay, kung paano po at paano rin sila makakuha na magiging katapat ng very famous, popular na mga Duterte sa ating bansa, lalo sa larangan ng politika, mga katambay. Kaya may 4 na taon pa raw po, sabi ni dating Senador Trillanes, para pabagsakin ang mga Duterte. Siyempre, alam naman natin, hindi naman ligid dahil sa nakikita po natin ngayon, napakaaga po nila inumpisahan ng pamumulitika sa pamilya Duterte, lalong-lalo na sa VP Sara na talagang sa tingin po nila magiging tinik at susunod na presidente ng ating bansa. Kaya ginagawa nila talaga ng paraan, nagtulong-tulong na sila, di umano. Kasama na lahat, pati di umano media, sa Kamara at sa Senado, talagang kung bakbakan, di ba? Inumpisahan nilang politika ang mga Duterte na nagtatrabaho sa ating bansa. Yung mandato na binigay ng Pangulo, talagang nakita naman natin kung paano patakbuhin. Lalo yung kanyang opisina bilang Vice President, ang ating Sara Duterte, di ba? Puro first time nangyari sa Office of the Vice President na magkaroon ng mga offices sa halos buong Pilipinas. Nilagyan niya ng opisina ng Vice President at ganoon din ang DepEd na talagang number 1 sa lahat ng departamento ng ating bansa. Ilang survey na, mga katambay, last year, saka itong first quarter, second quarter na parating o lumabas na sa survey na talagang laging nangunguna ang trust and approval rating ng VP Sara. Inungusan pa, dinaig pa ang Pangulo ng Pilipinas, mga katambay. Ang Pangulo, nung mag-umpisa, napakataas. Ngayon po, pabagsak ang popularidad. Ang trust rating niya sa mga Pilipino, approval rating niya sa mga Pilipino ay pabagsak, pabulusok.
At yung mga namumulitika na napakaaga, lalo yung sinasabing pinsan daw, di umano, na nasa Kamara, ay talagang kulelat po sa pinakamataas na mga posisyon sa ating bansa. Nangungulelat halos, mga tambay, ang trust and approval rating nung pinsan sa Kamara na pangarap din maging presidente ng bansa, mga tambay. At itong mga Duterte, katulad ng Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, nararamdaman niya na po na kung talagang magiging patas at talagang darating ang panahon, loobin, na si BP Sara umabot doon sa sinasabing halalan sa 2028, talagang malaki po. Malaki ang tsansa na maging susunod na presidente ng ating bansa, ang Vice President. Tingnan niyo po, mga katambay, tingnan niyo po. Pag nagsalita po mga Duterte, halos lahat nagugulantang ang mga media. Ginagahol po kung paano po nila i-twist ang istorya ng balita, na pag pinakinggan po natin ang mga malalaking balita, ang giant media sa ating bansa, ang lumalabas po maaga. Puro maaga po ang nangyayari at puro ang nagsimula ng problema ng pamumulitika sa ating bansa ang pamilya Duterte. At ngayon po sinasabing napakaaga naman daw ng pamumulitika at pahayag ng dating Pangulong Duterte, mga katambay. Kasi wala po silang ginagawa yata sa ating bansa na kung paano nila paunlarin, iahon sa kahirapan ang ating bansa, bigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Hindi po nagagampanan. Sa tingin po ni Kamanong, komento ni Kamanong, hirap na hirap pong gampanan ng gobyerno lahat ng problema o solusyonan ang problema ng bansa. Nakatutok lang po. Halos ang ating bansa, puro sa politika, magmula po, pati po ang First Lady, sumasawsaw na rin po sa politika, mga katabay, ang First Lady. Talagang nagbitaw rin po ng isang pahayag na mismo siya talagang humihiwalay na siya di umano sa mga Duterte. Nagsalita pa na bad shots na sa kanya ang First Lady, ang BP Sara. Sabi ng First Lady, ang ating Vice President, bad shot na sa First Lady na hindi naman halal ng bayan, mga kamay. Dahil si Kamanong hindi nga kilala ang First Lady. Nung araw, hindi kilala ni Kamanong. Ngayon lang nakilala ni Kamanong nung maging Pangulo ang kanyang asawa na si BBBM, mga katambay. Talagang sumasawsaw po sa politika ang First Lady. Dahil inumpisahan talaga nilang pabagsakin, mga katambay. Yun nga sinasabi ni Kamanong ibang-iba po ang bansa natin. Ikumpara mo sa mga bansang asensado, katulad ng ating bansa, mga kapitbahay natin yan, napakaliit ng bansa. Napakaliit. Pero dinadaig pa ang malalaking bansa. Katulad natin, Pilipinas, hamak laki ng Pilipinas sa Singapore, mga tambay. Pero hindi po ganyang klase ang pamumulitika sa Singapore na katulad sa atin. Samantalang ang Singapore, in-example lang ni Kamanong, ang Singapore, halos malaki pa ang buong Metro Manila. Kung nagkakamali man si Kamanong, itama nyo po. Ganun lang halos kalaki ang Singapore. Yung ating Metro Manila, NCR, halos ganun lang kalaki ang Singapore. Pero napaka-asensado at napakaganda ng kanilang ekonomiya, mga tamay. Dahil iba po ang sistema nila. Binabangon po ang bansa at pinauunlad ang bansa. Hindi katulad natin. Hindi pa naumpisahan at hindi pa natatapos ang termino ng isang kandidato. Di ba? Pamumulitika na ang ginagawa. Politika na. Nagtatrabaho ang Vice President. Dapat ang gawin natin, di ba? Kung ano ang mga kapalpakan lang, yung mga kapalpakan ng namumuno sa atin, na hirap nilang gawin ang kanilang trabaho, doon natin sila bigyan ng komento, di ba? At ipaalala natin sa ating mga politiko na kayo po ay lingkod bayan. Ipinasok nyo po ang pagiging politiko, maglingkod sa amin para ibangon, solusyonan lahat ng problema ng bayan. Hindi puro personal na pamumulitika ang ginagawa, mga katamay. Katulad itong nangyayari kay
ating Pangulo ngayon, di ba? Kinukomentuhan natin dahil napakarami niyang hindi priority sa ngayon, mga katambay. Kaya tayo nagsasalita, katulad ni Kamanong, nagkukomento. Dahil yung unang problema ng bansa, hindi priority. Sa tingin ni Kamanong, hindi nagiging priority ng pamahalaan natin. Yung kahirapan, kawalan ng trabaho, di ba? Nagtataasan halos lahat. Pero saan nakatutok ang ating pamahalaan? Di ba? Sa West Philippine Sea. Sa mga Duterte lang, mga katambay. At yung mga travel na hindi pa natin nalalasap, na bilyon-bilyon na mga nakukuha, pledge, na sinasabing tulong magninegosyo, di umano. Pero wala pa hanggang ngayon, magdadalawang taon na. Lugmok pa rin sa kahirapan ng mga Pilipino. Ganun pa rin, sagana, pataas. Pataas ng bilihin. At ang cost of living ng mga Pilipino na may hirap. Lumaki ng lumaki. Halos wala ka ng trabaho pero ang gastos mo pang araw-araw, mga katambay, halos na doble, triple na ngayon. Talagang maghihigpit ka. Sinasabi nga, paano kami maghihigpit ng sintron Ni sintron, hindi kami makabili. Mga katambay, paano mo higpitan? Dahil halos mga Pilipino, dumidiskarte na lang, mga katambay. Isa, sa maghapon na lang kumain. Yung iba, swerte na makadalawa. Mga politiko, kahit pakainin mo yan oras-oras, kaya nila dahil sa dami di umano ng kanilang limpak-limpak na salapi. Dahil kung paniniwalaan natin yung natuklasan ni Sasot Rogando ng mga anomalya, korupsyon ng Kamara at Senado, talagang hindi na magugutom ang buong pamilya at buong angkan ng mga politiko sa laki po ng nakukuha di umano sa natuklasan ni Sasot Rogando, mga tambay. Taon-taon nagkakamal po ang ating mga politiko, lalo sa Kamara at Senado, siyempre sa opisina ng presidente, di ba? Dahil napakalalaki, sobrang laki nilang sinasabi ni Sas na gumastos. Pero ang mga Pilipinong mahirap, lalong naghihirap, di ba? At puro mayayaman lang po ang talagang nakikita natin sa ating bansa na nagpapasasa po, di umano, sa kaban-yaman ng bansa. At lahat halos ng kalupaan, negosyo, puro sila na may hawak, hindi na gobyerno. Ang kahuli-hulihan, naibigay pa sa San Miguel ang ating airport na sana dumating ang panahon na hindi maging may-ari ng ating airport na NAIA San Miguel. Nakuha na nila ang maintenance ng airport natin. Sana pagdating ng mga panahon hindi buong airport ang makuha ng San Miguel, mga katambay. Kasi inuunti-unti na. Ganyan din kasi nangyari sa atin, di ba? Nawala ang ating katubigan, di ba? Ang ating kuryente, ang nag-iisa nating sinasabing atin yung petrol nung araw, hindi na rin sa atin. Yung mga national steel natin ng mga bakalan, hindi na rin atin, di ba? At napakarami pa nawala at naging pribado na sa ating bansa. Pero ang ginagawa po na ngayon ng administrasyon natin ngayon, pinagtutulong-tulungan ang Duterte. Basta may lumabas na salita sa bibig ng isang Duterte, talagang tarantan-taranta sila kung paano nila iti-twist at pasasamain di umano ang mga tinuran ng mga Duterte. Dahil ayaw na nila. Ayaw na nila makabalik talaga ang mga Duterte, lalo sa pinakamataas na pwesto, mga katambay. Di po ba? Dahil mahihirapan po sila, lalo po yung mga oligarch, dahil nahirapan po sa panahon po ni dating Pangulong Duterte po ang mga oligarch, ang mga bilyonaryo, ang mga mayaman, dahil nagbabayad po sila ng tamang buwis noong mga panahon ni Pangulong Duterte. At yung mga may utang, yung mga mandarambong, nasingil sa napakatagal na panahon, mga tambay, hindi nasisingil, hindi naungkat ang kanilang mga anomalya, ang kanilang mga taxes na talagang, sinasamantala ang pera ng bayan, mga katambay. Di ba? Ang lalaki. Lalo na yung may-ari ng Philippine Airlines, mga Aboitiz. At natuklasin din natin kung gaano ang anomalya sa ABS-CBN, kung paano nila pinagsasamantalahan yung mga empleyado nila for how many long years. Hindi man lang naging regular, mga katambay. Hindi naging regular ang mga empleyado rin na sinasabi nila di umano na 20,000, di umano. Biriin mo yun.
At nagkapatong-patong ang kaso nun sa ABS-CBN, sa Korte Suprema at mismong Korte Suprema. Sinabing panalo itong mga manggagawat, kailangan yung bayaran. Pero patuloy pa rin umaapila, di umano, ang ABS-CBN. Dahil malaking pera mawawala sa kanila. Di ba? Ganun po talaga sa Pilipinas eh. Basta may pera ka, never ka magpapatalo. Gagamitin mo ang pera mo para yung mali mo, maituwid mo. Di ba? Kahit mali. Dahil mapera ka. Kaya mong bilhin di umano sa Pilipinas ang batas. Nakita naman natin, di ba? Idagdag lang natin. Di ba? Meron bang nakulong sa Muntinlupa ng mga politiko? Di ba? Special ang kulungan ng mga politiko natin. At hindi nagtatagal. Di ba? Nakakalaya. Ilang politiko na ang special pag nakulong. Di umano. Merong mga house arrest, hospital arrest. At yung iba naman, nakukulong lang sa pinakamaganda pang kulungan sa Camp Crame. Naka-air condition pa, di umano. You know? Nakatambay. Samantalang tayong mahirap, ang bagsak natin. City jail, you know, Muntinlupa, provincial jail. Diyan po tayo, pero sila special. Ganyan po ang sistema ng ating bansa. Pangmayaman lang. Ang hustisya sa mahirap. Madalang lang sa mayaman. Dahil mismo, pati nga mayayamang drug lord, pag nahuhuli, special din ang kulungan sa Muntinlupa, di ba? Nung panahon nila. Di ba mga tamay? Naka-air condition, may sinihan silang sarili, may diskuhan pa kuno, di ba? May internet pa. Ganon sa panahon nila. Pero nung pumasok ang pamilya o ang Pangulong Duterte, nawala po lahat yun. Kaya sino makakagusto pong isang oligarko, bilyonaryo, mayaman, na sinasamantala ang Pilipinas, lalo ang yaman ng Pilipinas, kaperahan ng Pilipinas, na merong isang istriktong politiko katulad ng mga Duterte, malaki mawawala sa kanila, mga tambay. Malaki. Kaya never nilang magustuhan yan. Mga giant, lalo yung mga giant media, magbabayad ng tama yan. Ngayon, nasisilip ba natin ngayon? Kung sila po, 2 taon na, walang anomalya ang kanilang mga taxes, mga katamay. Sa tingin niyo ba, sila'y lumalaban ng parehas? Kaya, di ba ba? Dahil sabi nga nila, kampi-kampi na po ngayon. Kampi-kampi na. Dahil yung mga sinusuka ang mga Marcoses, talagang pati yung nakalibing na ama, pinauhukay pa nila. Ngayon, kapit-tuko na po sila ngayon sa mga Marcos. Todo sip-sip. At sinasabi nga sa usapang kanto, todo himod. Hinihimod. yung mga dati, kasama ng mga aktivista, di ba? Makabayan lang. Mga media na kung talagang ibaon nila at kutsain ng mga Marcos nung hindi pa naupo sa pwesto, talagang napakasama ng mga Marcos. Pero ngayon, napakabait, napakabuti. Wala na. Wala ka na maririnig na hindi maganda sa kanila. Tambay. Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong dito sa nagkakagulo po at talagang parang napakalaking problema ng bansa pag nagsalita ang mga Duterte, mga katambay. Hirap na hirap sila kung paano nila pababagsakin ang mga Duterte. Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong. Maraming salamat po. Ingatan po tayo ng Panginoon natin na nasa taas. At syempre, tiis-tiis lang po mga katambay. Makakabangon pa ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.